Pero Nay, grabe ang grabe ang impact ng mga eksena mo. My favorite scene, ay masuspoil, yung nagmamakaawa ka na kay Victor. Sa eskwelahan, nung pauwi ka na, andun yung dalawang anak mo. That was my favorite. Ang comment ko, Inay, is, you're very generous. Parang naramdaman ko yung push and pull ni Inay sa mga scenes niya. Salamat. Ano ang masasabi mo doon sa naging reaksyon at pagtanggap ng mga manonood sa binigay mo sa Linlang? Kasi nanay ako di ba? So, minsan nakakainis din ako dito. Yes. Kasi ano ba namang klaseng nanay yan? Wala tayong magagawa. Kasi tayong mga nanay, yung sobrang pagmamahal natin sa anak natin, parang unconditional love na yan eh. Parang do or die, parang lahat gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Tama, tama. Itsurang mali na, pero pipilit niya niyang itama. To a fault na nga di ba? That's right. Kumbaga parang kahit ako na yung magmakaawa, ako na yung tumanggap ng lahat ng blame. Wag lang yung anak. Tama, ganda. Pero natakot din siya makulong. Ay, syempre. Natakot din. Pero may gano'n, tatanong, bakit ako ipapakulong mo? Gano'n, di ba? Gusto ko yan. Mateo, ikaw naman, Race, as Mateo, ganun ba talaga? Ikaw, you believe na ang tapat mong kaibigan kay kay Alex up to the very end, no? So parang, well, hindi ko pa napanood ang episode 14, so I didn't know ano na nangyari sa'yo. But, justify mo ba talaga na, kasi enabler ka konsentidor ka di ba? Parang, is that a good thing or a bad thing? I think, in a way, yun yung point ng character ni Mateo na the opposite extreme. Na may masama din mangyayari if masyado kang loyal to a certain person. So, may boundaries din, no? May limit kumbaga. Kim Pao, gusto ko manggaling sa inyo yung sagot. What is your favorite scene? Favorite scene? Siyempre, tinampal-tampal ako ni Inay. Not one take, not 2 takes, but 3 takes. 3 takes yun. In rehearsal, tapos blocking, tapos take. Oo. Aray? Yes, di ba anak? Sabi ko Opo, tapos gusto ko din magpasalamat kay Inay kasi gusto niya talaga lumabas yung totoong aray. I think naramdaman din ng audience yung totoong sakit. Kasi kailangan mo talagang maramdaman yun para Makapag-react ka. Makapag-react. Oo. Mas totoo yung reaction. Totoo yung reaction. Oo, ako din gusto ko din yun. Hindi maganda yung fake. Anak, agree ka na sa akin doon, di ba? Hindi Opo. maganda yung fake. Pero nire-rehearse niyo ba yun? Dito sa kaliwa Dito sa ano? Oo, nag-uusap naman kami dalawa. Okay. Gusto ko siya dadalian, ganito. Minsan may ibang pinuntahan, hinabrut ko tayo. Hindi dyan, dito! Di ba? Kaya yung mukha ko na lang, sabi ko na lang ganito. Saan mo mapunta? Pero that was really an intense scene. Grabe yun. Hindi, kung hindi rin naman nakisama si Kim at hindi niya alam yung gagawin niya, hindi rin naman magiging maganda yun Tama naman. Pero Inay, Tsaka kung hindi rin tinama ni Inay, hindi rin magiging ganun ka-intense at mag-reflect sa mga tao yung sakit. So, thank you, Inay. I love you. Thank you, anak ko. hindi lang naman kay Kim lumanding ang mga palad ni Inay, pati sa ibang characters din. Is it the same treatment? Ganun din. Of course. Ito naman, anak ko naman. Kailangan ko namang swetuhin. Pero ang ente, ako na rin. Diba? O ay parang sinasabi ko kay Amelia na, o ayan, kakakampin mo sa anak mo, ayan ang napala. Yan ang ending mo ngayon. Oo, pero hindi, okay lang sa nanay, diba? Tama. Kahit nasa kahuli-hulihang na na pagkakataon, binibigyan ko pa rin siya ng choice na mamili. Diba? That's pagka ganun, kumbaga, ikukulong yan. Yes. Ganon. So, pagkatapos mong makulong at pagbayaran ng dapat mong pagbayaran, diba? Meron ka pang choice. Meron ka pang chance. Choice and chance. Yes. Love it. Pao, ikaw, what's your favorite scene? Me, aside from all my scenes with Juliana, syempre, one of my favorite scenes is yung kasama rin si Inay sa school na pinagkwento ko doon sa one challenge as
an actor, yun lang, is different shape. Like your scenes among other scenes in different situations. And parang nung time na nalaman ako yung Amelia, nag-hypervent talaga ako. So I was trying to figure out a way on how to make it different. Pero just went with my gut. And parang natural na nangyari. Thank you, Inay. Thank you daw, Inay. Sabi Ay, anak, thank you. Dahil ko sa anak, okay ba talo? Take na natin, mga ganon. Take lang natin. Mas maganda pag-grow. One take lang din yun. Alin po? Yung eksena na sinasabi ni Paul daw po sa school. Yung sa school. Hindi lang pa. One take ba yun? Ay, Diyos ko, yung director na pala nagsasabi, hindi pa ako nakikinig. Parang ayaw ko pang maniwala. One take. Grabe. Amazing. Ganun talaga, Direct Jojo and Direct FM, no? Kapag ang mga kasama mo sa eksena, inaral yung character, alam na, masunurin sa director. Pero pag ganun ba, do you let them also explore? Paano nyo ito aatakin? Oo, sila. Ang magsasabi sa amin, sila nagdidirect sa amin. Right. That's why we have to follow. That's right. You discuss kasi the objective of the scene. No? And exercise naman namin sa set. Where are you coming from? Where are you going? That's the first 2 questions I ask my actors. Just so parehas kami ng hinihinga dun sa storya. Tama. And then you talk about the theme for the week. Tapos i-discuss mo na sa positioning ng storya. Kasi pag dumating yung storya, either 3 weeks advance, so napaplano mo ng in chunks, yung in acts or in sequences, right. yung journey. So discuss it with them. From yung kanina pinag-usapan yung nasampalan, I'm very liberal kasi. I'm ready for, I always tell them, would you like it na nasa inyo kung tutuhanin ninyo o hindi yung sampal. Pag hindi ninyo pina-landing, make sure that the reactions are real. Yung, okay. Di ba, kung hindi nagtama yung mukha, syempre, pag nasaktan ka, dapat pagbalik mo sa camera, kita ko yung pain. Yun naman yung requirement ko. In that famous scene where Kim, inatake ni Maricel si Kim, nag-ready ako ng, kasi kinoreograph, no? Sabi ko din sa kanila, it's up to you. But they are very generous. Kasi sila mismo yung nagsabi na direct high point, you know, yung panggigigil ng nanay na mawawasak yung buhay ng mga anak niya dahil sa ginawa ko. I even read it for a double. Pagkatapos nung eksena, so palakpakan lahat ng tao, nagtulala yung iba, palakpakan, si Kim, kasi pag nag-invest ka ng emotion, hindi naman ko mo sinabi, cut, tapos ka na. So Kim was still crying. Kim was still shaking in one corner. Si Maricel still, yung pinapasipay-pay, pinaiinom ng tubig, pinaupo muna. Si Kim nasa isang sulok na ganyan. Maya-maya gumagapang yung double sa tabi niya, ate. Sabi niya, pwede magpa-picture. Sabi ni Kim, ate, pwede mamaya muna. Ikaw to dapat eh. Ayala ka niya. But siguro, she was so impressed with how Kim delivered it. Right. So, gusto magpa-picture ka agad dun sa... So, yun, you talk it out. You talk it out. And you ask their sentiments. Okay pa kayo? Happy pa kayo dito? Not just that, because Paula is a very intelligent actor. Kim is also a very, very big thinker. Si Maricel, sabi nga niya lagi, di ba, hugot niya, nanay ako. So, pag may position dun sa script, yung personal disposition nila, you ask them, do you agree with this or not? Tapos, pagka nakita kong hindi magre-reconcile dun sa objective, syempre kailangan mong isip yun. While you ask yourself, ang gamit mo lagi kasi yung North Star mo, yung intelligence ng puso at ng utak. Okay. Diba? Pero, you're doing a different person. You're giving birth to a different person. So, ginagamit mo lang siya ng North Star. So, pag ganun, papasukin pa nila yung pagkataon nun. So, it's really a difficult thing. Plus, when you look at the disposition of each character, naglalaban. Yung hindi naman siya basta-basta din bilang nanay, takes the side of
his son hanggang sa napahamak na rin siya. So, iniipit namin sila sa ganung complexity. Saka that will only work kung alam na alam mo talaga yung karakter mo. Kasi hindi, kahit anong sabihin na iba, hindi ka mag-veer away dun sa gusto mong tumbukin eh. Naramdaman ko yun kay Kim eh. From episode 1 to 13 eh. Hindi siya nawawala. Alam niya kung ano yung ramdam ko si Kim doon. But, aside from... Anong masasabi mo sa videong ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. And also subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga showbiz happenings.